Siyempre, simulan na natin ang ating balitaktakan. Dahil marami tayong mga pag-uusapan. Dito muna tayo muli sa biyahe ni Pangulong Marcos diyan sa Amerika. Kahapon pinag-usapan natin 'yan, and pasensya na kayo ha. Pasensya na kayo, umall out ako kahapon. Medyo talagang uminit ang ulo ko. Hindi kasi siyempre importante sa atin yung mga kababayan natin lalong-lalo na yung mga OFW kasi yan ang bumubuhay sa ekonomiya natin. Nung panahon ng COVID, wala po, sarado ang lahat ng mga ekonomiya ng bawat bansa, and hirap na hirap kumita yung ibang mga bansa, lahat nagbagsakan. Yung Pilipinas kahit papaano nung panahon ng pandemya, dahil sa mga kababayan natin na masisipag, na lumalayo sa kanilang mga pamilya, nag-aalaga ng anak ng may anak, kahit yung mga anak nilang sarili hindi nila maalagaan dito sa Pilipinas. Nag-aalaga sila ng mga matatanda na kahit yung mga magulang nila na may mga sakit dito sa Pilipinas hindi nila maalagaan, para lamang kumita sila ng pera, makapag-ambag sa ating ekonomiya, at the same time makapag-aral yung kanilang mga anak, may taguyod yung kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, kahit malayo, kahit mahirap, kahit na nagugutom, kahit na nagkakasakit at mag-isang inaasikaso ang mga sarili, sinasakripisyo nila yung kanilang buhay para sa ating mga kababayan dito at kanilang mga mahal sa buhay. So pugay sa lahat ng mga OFW, dahil kayo talaga ang bayani ng bayang Pilipinas. Kaya kung matatandaan ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte, napakaraming mga programa ang kanyang ginawa para sa inyo, to show appreciation. Kaya nga dito natin makikita na napakalaki ng kaibahan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi kayo nabigyan talaga ng prioridad. Dito nyo makikita talagang walang pakialam sa inyo. Panahon ni Pangulong Duterte, dami-dami mga programa para sa mga OFW. Natatandaan ninyo, dami mga nirepatriate na mga Pilipino, inaabuso, nire-rescue. Natatandaan ninyo, I think sila Ma'am Mocha Uson yun dyan sa Kuwait, diba? Nung mga panahon na inaabuso yung mga kababayan natin dyan, talagang itinatakas nila yung mga kababayan natin. And dyan sa Saudi Arabia, dyan sa may Riyadh, Saudi Arabia, kung Jeddah. Diyan sa may Jeddah, Saudi Arabia, meron diyan isang tulay, isang overpass or flyover, whatever. Nandiyan yung mga Pilipino, o yung mga Pilipinong tumakas sa kanilang mga employer na inaabuso sila, na wala silang mga passport dahil nga kinukuha ng mga amo nila yung passport nila. Tumataka sila at dyan sila. Minsan nga buntis pa, minsan nga makikita mo ginahasa talaga ng mga amo yung mga anak nila, mga kamukha ng mga amo nila. Totoo yan, nangyayari yan. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, kumuha siya ng eroplano para kunin lahat yung mga yan. For the longest time, hindi nakakauwi yung mga yan dahil walang dokumento, hindi maasikaso ng mga nakaraang mga administrasyon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, inuwi niya lahat yan. So talagang pagka meron kang political will, kapag meron kang political will, lahat ng posibilidad gagawin mo, or lahat ng makakaya mo gagawin mo para sa mga kababayan mo. Besides, ikaw ang ama ng Pilipinas, so dapat ikaw ay binibigyan mo ng importansya o nagpapakaama ka sa mga Pilipino. Hindi katulad ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Si Bongbong Marcos nagsalita sa isang UN Assembly. At dito pala sa pinagsalitaan ni Bongbong Marcos na ito na UN Assembly na ito, itong pinagsalitaan niya tungkol sa Women's Month na yan. Kapal ng mukha nito ni Bongbong, nagsalita pa tungkol sa kababaihan. Babae si Inday Sara, binababoy nga nila, mga hayop sila. Hindi ba? So nagsalita siya dito. Wala naman pala mga world leaders na nandiyan. Yung mga lang pala yan, parang yung mga pinadala representante ng mga bansa nagpunta diyan. Wala naman palang magsasalita diyan ng mga world leader. Bakit siya nagpunta diyan? Bakit siya nagsalita diyan? Tumutulo pa yung sipon ng loko. Oo, grabe. Nakita niyo yung video na yun na tumutulo yung sipon niya parang tubig. Alam mo, ito kidding aside, napa-research talaga ako. Sabi ko, bakit kaya ganun Siyempre, malamig man dyan. Oo, malamig. Pero yung pagka hindi mo na daw napipigilan yung pagtulo ng sipon mo, minsan nga daw dugo yung tumutulo dyan. Ano daw yan? Isa daw yan senyales ng prolonged use ng pinagbabawal na gamot na sa ilong mo pinadadaan, dahil sinisira pala niyan yung liners ng ilong mo, nostrils mo. Kaya pala ganun. Kasi merong isang pelikula akong pinanood, yun nga yung The Godfather. Meron doon isang bida, sinuntok siya sa ilong nung isang korap na pulis. Tapos since then, yung kaya lagi na siyang may hawak na panyo at lagi na siyang nagpupunas kasi nga tulo na ng tulo yung kanyang sipon, hindi niya na napipigilan, hindi niya na masinghot. Kaya ngayon, makikita niyo yung video na yun na tumutuloy yung sipon niya nang hindi niya naman malayan, ginaganon-ganon na lang niya. Sabi ko, pucha, wala na to. Malala na talaga ito. Sabi ko nga sa inyo, yung mga palagay ko, yung mga habang nagsasalita siya, yung mga tao dyan, baka pinagchichismisan siya. Grabe, no? Lutang na lutang, no? Grabe, tumutulo yung sipon, no? Hindi na niya nararamdaman kasi ganun yun. Kapag nasira yung nasal passages mo, sinuses mo, nostrils mo, dahil sa sobrang tagal mo nang gumagamit, sumisinghot. Kasi dyan pinadadaan yan sa ilong
O ganyan ang nangyayari. So ito, tingnan mo, mismong pagkakataon na ang nagpapakita ng mga sinyalis at mga bagay na ito sa ating mga Pilipino, siguro naman natuto na tayo. 'Di ba? Nakakahiya yan, nakakahiya talaga na ang leader ng Pilipinas pumupunta diyan humaharap kahit naman sigurado ako ayaw naman talaga siyang harapin. Oo, nagpa-picture lang yan doon sa parang leader ng United Nations. Nagpa-picture lang yan, kumamay, gumastos ka pa ng daan-daang milyon. Gumastos ka pa ng daan-daang milyon para lang magpunta dyan at kumamay, magpa-picture, magpa-photo op para kunyari bati-bati kayo. Aanhin mo naman na bati-bati kayo ng mga taga-ibang bansa kung dito sa Pilipinas. Ikaw ang pinaka hindi pinagkakatiwalaan na leader. 'Di ba? Negative 3, negative 5. So siguro ganun din, katulad nga nung pagpapadala nila kay Pangulong Duterte sa ICC, kaya nila pinadala doon dahil hindi na sila pinaniniwalaan dito. Ganun din si Bongbong, walang nagmamahal sa kanya sa Pilipinas, hindi siya mahal ng mga Pilipino. Itinatakwil siya nung mga panahon nga na parang may mga na itinatakbo diyan sa ospital ng BGC, pinananalangin nila, siya na yun eh. Pinananalangin nila na sana huling ano niya na yan, tulog niya na. Di ba? Kaya ngayon, pupunta siya sa ibang bansa, doon siya naghahanap ng kalaro. Doon siya naghahanap ng kaibigan, doon siya naghahanap ng mga kausap. Kasi dito wala nang kumakausap sa kanya eh. Ganyan di ba sa tropahan niyo? Sa tropahan ninyo, di ba kapag ikaw hindi ka na mahal ng mga tropa mo, di ba naghahanap ka ng ibang tropa? Ganun ang ginagawa nito. So gumastos siya ng pera ng taong bayan, 2 jet daw yung pinadala dyan, tapos napakarami nilang entourage, parang meron ng computation si Doc Lorraine Badoy na lumalabas na by the hundreds or 100 millions or plus yung kanilang gasta sa 3 araw na pag-stay nila dyan. Imaginein mo yung ganung karaming pera. Sana nagpadala ka na lang ng chartered plane papunta ng Middle East para may iuwi mo yung mga kababayan mo. O kaya nagpakain ka na lang dito sa Pilipinas kaysa nagpunta ka dyan, nag-speech ka, wala naman nakikinig sa'yo, wala naman naniniwala sa'yo, alam naman nila na addict ka daw. Sabi ng kapatid mo, alam naman nila, kalat na sa buong mundo yung pagnanakaw sa flood control project na pinirmahan mong pinaka maanumalyang gaa. Hindi ka nahihiya niyan. Ito, panoorin natin itong balitan to. Ipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres sa pagpapatuloy ng UN General Assembly sa Amerika. At live mula sa New York, may express report si Maricel Halili. Mase, kamusta? Ano bang mga napag-usapan nila at anong latest dyan? Niki, sa unang pagkakataon, humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa 70th session ng Commission on the Status of Women ng United Nations at dito nga ay sumentro ang kanyang pahayag sa kahalagahan ng edukasyon para sa mga babae. Kahalagahan ng edukasyon para sa mga babae. Tapos ninanakaw nyo, sabi ni BP Sara, ninanakaw nyo lang yung pera para sa edukasyon. Nung education secretary siya, sinabi niya sa'yo na hindi makukumpleto itong mga backlog natin sa classroom kasi pinakikialaman ng pinsan mo. At nung demonyito niyang Lipores na si Zaldico, yung budget ng Department of Education, binrush off mo lang yun. Sabi mo daw, that's a different story. That's a different topic. Gumaganong-ganong ka lang. Tapos ngayon, sasabihin mo dito, kahalagahan ng edukasyon. Walang hiya talaga, paka-ipokrito talaga nitong kupal na ito. Din siya ng bilateral meeting sa isang leader ng United Nations. Sa harap ng General Assembly Hall sa United Nations, binigyang diin ni Pangulong Marcos. Kita nyo yung tumutuloy sipon. Puta, nakakadiri. Tingnan mo yung mga tao. Tingnan ninyo yung mga tao sa paligid niya. Nakikita nyo. Walang nakikinig sa kanya. Walang nakikinig sa kanya. Yung mga nag-uusap, nagse-cellphone, nakayuko. Hindi mo naman ire-respeto kasi yung ganitong leader. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, ang presidente ng Pilipinas, grabe kung imbitahin siya ng mga world leaders. At saka kapag nag-picture sila ng mga world leaders, si Pangulong Duterte lagi nasa gitna. Pero ito si Bongbong, parang dinadaan-daanan lang ito eh. Parang sinasabi, sino ba tong ulol na to? Putangin na, parang di naliligo. Tumutulo pa isipon. Uhugi ng putya. Hindi ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo yan sa screen. Yung pinapakita ko. May nagpipay attention ba sa kanya? Wala, lahat nakayuko. Ito nga babaeng nakastrap sa may bandang kanan, may tinatawag pa siya, hoy, hoy. Parang nagchichismisan lang sila eh. Walang nakikinig sa kanya. Sino ba makikinig dito? Alam naman ng buong mundo na magnanakaw yung tatay niya. Alam ng buong mundo na diktador ang tatay niya. Tapos nung umupo siya sa Pilipinas, napaunlad niya ba? Hindi. Puro rally. Puro reklamo, negative vibe ang kanyang trust rating. Bakit sa tingin niya? Hindi alam ng mga taga-ibang bansa yan. Nagkalat ang Pilipino sa buong mundo. Siyempre, kapag may Pilipinong may nakakausap na banyaga, lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa galit na galit sa kanya eh. So, nalalaman ng mga taga-ibang bansa kung anong klaseng tao ito. May makikinig ba dyan? Ang kahalagahan ng edukasyon sa lahat ng kababaihan, gaya raw sa Pilipinas kung saan naglalatag ng mga panuntunan para palakasin ang proteksyon sa mga babae, magkaroon ng mas malawak
na oportunidad sa edukasyon at trabaho at isulong ang pagiging leader ng mga babae sa lahat ng sektor ng lipunan. Sulong ang pagiging leader ng mga babae sa lahat ng sektor ng Pilipinas, gago kayo. Kasi simula pa lang ng panunungkulan ninyo, ang una nyo kagad ginawa, niligwak nyo si Inday Sara. Nagtawag kagad kayo ng mga congressman na makakasama ninyo para itaguyod si Martin Romualdez na sumunod sa yung presidente, tapos si Inday Sara eventually ipa-impeach para hindi na kayo mapigilan sa mga kahayupang ginagawa nyo sa bayan. Na, iintindihan mo ba yung sinasabi? Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong hindi man kinikilabutan, no, kapag nagsisinungaling. Pathological liar ang tawag diyan. Kumbaga sa serial rapist at saka serial killer. Oo, ganun yan. Yung pucha yan, masayang-masaya siya pag ginagawa niya yung kahit na alam naman niya na masama. Yung kleptomaniac ka, masayang-masaya ka magnakaw. Grabe ang fulfillment mo kapag nakakapagnakaw ka kahit alam mo naman na mali. Ganyan din to si Bongbong, being a pathological liar, kahit na nakatingin siya sa mata mo, hindi siya kumukurap. Talagang expert na, if there's one thing that expert ito si Bongbong, yan yung magsinungaling. Yan yung manloko. Walang ibang expertise ito, sabi ko nga sa inyo. Baka mas magaling pa tong manloko ng tao kaysa magluto ng adobo eh. Oo, maniwala kayo. O kasi tinan mo, you're talking about yung equal privilege and equal opportunity between woman and man. Tapos, putsang ina, ganito ginagawa nyo kay VP Sara. O, tinan mo, sinasabi niya, sinusulong niya yung interes ng kababaihan. Ano na mga proyekto para sa kababaihan? Ang mga naisulong mo. Putya, tulay nga, wala ka eh. Wala kang sariling infrastructure eh, yung pa kayang oportunidad para sa mga kababaihan. Tanungin nyo, kayong mga kababaihan, ikaw, Leila de Lima, Ann Curtis, at kung sino-sino pa yung mga galit na galit ngayon na binabastos kayo. Tanungin ninyo, ito, Gabriela, ikaw, Rizon Tiberos, tingnan ninyo, ano ang mga naisulong na panukala o pinirmahan na batas nito ni Bongbong Marcos na nagbebenepisyo sa inyong mga babae? Wala. O, dinagdagan man lang ba niya ng budget or ng pondo yung mga organisasyon, mga part ng gobyerno natin na nangangalaga sa kapakanan ng mga kababaihan? Meron ba? Walang nagawa ito sa bayan. Sabi ko nga sa inyo, bagong kalsada, bagong infrastruktura, bagong mga ospital, bagong eskwelahan. Walang nagawa ito sa kapakanan nyo pa kayang mga kababaihan. O yun, questionin ninyo ano ang mga nagawa niya para sa inyong mga babae. Tapos nag-speech siya ng ganito diyan sa ibang bansa patungkol sa mga kababaihan. O, di ba? Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend far beyond the individual. They strengthen families, uplift communities, and expand the possibilities of entire nations. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kasama si UN Secretary General Antonio Guterres. Dito, ikinampanya ni PBBM na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat sa UN Security Council. Ipinaabot din daw dito ni Guterres ang suporta ng UN sa Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Pero kahit nandito sa New York, napanood daw ni PBBM ang viral video tungkol sa empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain. Tingnan ninyo. Diyan daw sa New York, napanood niya yung viral video na ito. So kung hindi pa dahil sa YouTube, hindi niya pa malalaman ito. Anong ginagawa ng DFA secretary mo? Ba't hindi nila nire-report sa iyo to? So ibig sabihin, yung mga secretaries ni Bongbong, niloloko din siya. Oo. Kung hindi pa nag-viral itong video na to, hindi mapag-uusapan to, hindi pa niya malalaman na inaalipusta yung mga kababayan natin na nagbibigay sa atin ng maginhawang buhay. O na minamaltrato sila. Wala siyang kaalam-alam. O kasi ang nakikita lang ni Bongbong kung ano yung nasa harapan niya. Oo, wala siyang bird's eye view, wala siyang peripheral view ng leadership niya dito sa Pilipinas. Kung ano lang yung nakikita niya, kung ano lang yung nasa harap niya, yun lang yung alam niya. Oo, kasi nga ito naman si Bongbong, di naman to nagpresidente para magtrabaho. Nagpresidente naman to para siguro baka makapangnakaw, ma-unfreeze yung mga na-freeze na mga assets nila, makuha na nila yung mga kayamanan nila. O sabi ko nga sa inyo, yung pagpunta niya dito sa New York, people are thinking na alam na nila na nagdedelikado sila. Alam na nila na inevitable at hindi na nila mapipigilan ang pagpanalo ni Inday Sara at sa mga susunod pa wala ng mga Marcos na mananalo. Kaya yan nagpunta yan dyan para siguro, sabi nila, 2 araw lang, ito ba yung tamang panahon? Naghihirap yung mga kababayan mong OFW, tapos pupunta ka sa ibang bansa? Siguro. Sabi nila, siguro side trip lang yan. Ginamit lang nila yung kunyari UN na yan. Kita mo, wala nga mga world leader na umatin dyan. Kaya nga walang world leader na umatin dyan kasi busy yung mga world leader repatriating yung kanilang mga kababayan from dyan sa mga apektadong lugar ng gera na yan. Oo, hindi ito yung tamang panahon para mamasyal ka, hindi ito yung tamang panahon para makipagkwentuhan ka dyan. Ito yung panahon kung saan dapat yung kapakanan ng mga kababayan mo yung inuuna mo.
So bakit nagpunta yan dyan? Doon sa UN? Hindi. Palagay ng mga maraming Pilipino na nagpunta yan dyan dahil may mga kayamanan yan sila dyan sa New York, remember? May mga kayamanan sila dyan na naka-freeze dyan sa Amerika, remember? O palagay ko yun yung inasikaso nila. Baka nga kaya inasikaso nila yun kasi alam nila na magdedelikado na sila dito sa Pilipinas, malapit na silang matapos, nabisto na lahat ng kasalanan nila. Kaya siguro inaayos na nila yung kanilang mga escape route, escape plan, pati yung mga kayamanan nila, baka kinukuha na nila para makompute na nila kung magkano yung babayaran nila para makatakas sila sa mga pananagutan nila. Kasi nakaw na yaman yan eh, hindi ba? Nakaw na yaman. Lahat ng kayamanan ng mga Marcos galing sa nakaw yan. Oo, galing. Sabihin na natin mayaman sila. Oh, pero hindi sila super duper yaman. Naging super duper yaman lang mga yan dahil matagal na umupo yung tatay nila at napakaraming mga kinamkam niyan na mga kayamanan. Oh, so kung hindi pa dahil dito, hindi pa makakarating kay Bongbong, that shows how stupid, that shows how incompetent, and that shows how na mahina o weak leader siya dahil dito, kita mo, kailangan pa ng viral YouTube video o Facebook video para lang malaman niya tong mga issue na to. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagche-check. Yan yung sinasabi ni VP Sara. Kanya-kanya kami ng gawa ron. Wala siyang binibigay sa amin na instruction considering na siya yung head of state at siya yung pinuno ng lahat ng mga kabinete. Wala siyang binibigay. Halimbawa, ikaw sa Department of National Defense, ito ang target mo, ikaw ito target mo, ikaw ito target mo. Wala daw siyang binibigay na ganun. O kita mo, dito pa lang, nabisto na sila. Napanood ni Pangulo yung nangyari sa viral sa YouTube at galit na galit siya. Paano kung hindi nag-viral yan? Paano kung walang naka-video niyan? Di wala na. Wala siyang kaalam-alam na naman. Akala niya, ang ganda ng mga kalagayan. Di ba yun ang sinasabi niya? All Filipinos abroad are safe. They are all safe. Some of them are going to the bomb shelters. All of our kababayans are safe, blah blah blah. Di ba ganun siya? Anong tawag mo diyan? Yun kasi, yan ang nire-report kay Bongbong, puro maganda. Ito naman si Tanga, paniwalang-paniwala dahil tamad, wala na siyang due diligence. Di niya na i-check, totoo ba sinasabi sa akin ito? Kaya sabi ko nga sa inyo, yung pagnanakaw sa flood control, kung hindi man niya alam lahat dahil hindi niya inalam. Di ba? Yabang-yabang niya sa speech niya sa SONA na 5,500 flood control projects has been completed, blah blah blah. Tapos malaman-laman niya nung tinanong siya, pucha, kahit isa. Ang dami pala, puro ghost project, pinagmamalaki niya, ang dami daw nilang project na natapos. It goes to show na ito si Bongbong, hindi siya talaga nagtatrabaho. Kung ano lang yung ibigay sa kanya, yun na yung niya. Yun na yung pinaniniwalaan niya. Kung ano man yung i-report sa kanya, yun na yun. Alam niya ba paano solusyonan yung problema? Hindi niya alam na may problema. Paano niya susolusyonan yung problema? Angging magbigay ng tulong sa mga OFW na naiipit sa gulo sa Middle East. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nagalit dito ang Pangulo at agad inutusan si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na i-recall ito sa Tinan mo, ang i-recall. Alam mo kay Pangulong Duterte, puta pati ito si Kakdak, tinanggal niya. Ganun dapat. Siyempre hindi ka lang, kasi ganito ang gawain ng mga tatanga-tanga eh. Pag may problema, tinatanggal lang yung may problema. Pero hindi nila nakikita na kaya ito nagkakaproblema kasi merong mismanagement dyan sa departamento na yan. Merong mismanagement dyan sa dyan sa embahada na yan. So hindi lang dapat yung tao na yun ang tinanggal, dapat kung sino yung ambassador dyan, tinanggal din. Kasi kaya yan ganyan umasta. Kaya ganyan yan sila umasta kasi ganyan din yung mga amo nila. Kaya nga yung mga sekretary ng gobyerno natin, petics. Kasi nakita nila si Bongbong petics eh. Hindi naman chinecheck ni Bongbong kung nagagawa ba nila yung trabaho nila o hindi eh. Ang mangyayari lang, reactive, kapag nireklamo itong ahensya na ito, doon lang siya gumagalaw kung kailan may reklamo. Paano kung yung ahensya na to, lahat ng mga tao sa paligid niya, kurakot sila, binabayaran niya na sa paligid niya. O di walang magre-reklamo. So hindi mo alam, wala siyang kaalam-alam, ninanakawan na pala tayo nitong ahensya na to dahil hindi nagre-report sa kanya, dahil hindi niya ginagawa yung trabaho niya na i-check isa-isa itong mga ito, performance ng mga ito. Hindi niya nakikita ngayon na ganito napakalakalalim ang ang issue natin. O kita mo, di ba, yabang-yabang niya, maayos ang kalagayan ng mga OFW, tapos makikita mo ganito kung paano ipagtabo yan ng mismong embahada na dapat yan yung safe safe area natin kapag nasa ibang bansa tayo, may kailangan tayo o naabuso tayo, pupunta tayo dyan, safe na tayo, nandoon tayo sa bayan natin kasi yung portion na yan ng embassy, pagpasok mo dyan, property ng Pilipinas yan, para ka na nasa Pilipinas yan. Kita mo ganito nila, dito mo makikita mahinang leader talaga si Bongbong dahil kung tarantado ka, tarantado din mga tao mo, kung kawatan ka, kawatan din mga tao mo, kung adik ka, mga tao mo adik din. Ganun lang yun. Home Office habang nagsasagawa ng administrative investigation. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon. Bukod sa mga Pinoy sa Middle East, apektado na rin ang piso na umabot sa 59 pesos and 50 centavos o record low.
Diba, record low, magsi 60 pesos na. Wala pa nagagawa administrasyon. Tapos sasabihin nyo, maganda ekonomiya. Sabihin ni Larry Gadon, maganda ekonomiya. Na-alleviate daw nila yung kahirapan. Sure kayo dyan? Hindi kayo kinikilabutan sa mga pronouncements ninyo? Ano akala nyo? Inaalipusta nyo yung intelligence ng mga Pilipino? Hindi na ito ikinagulat ng Malacanang dahil consequence daw ito ng pangyayari sa Middle East. Ng putya, ang tagal ng pabagsak, pabulusok ng piso, tapos ngayon magre-react kayo dahil sa Middle East. Ngayon lang naman naging full-blown yung gera ng mga yan. Matagal naman na yung gera. So ibig sabihin, lahat na lang isisisi natin sa gera. So kapag may problema, kasalanan ng gera. Kapag may problema, kasalanan ng gera. Tumaas ganito, kasalanan ng gera. So anong gagawin natin? Yun yung punto eh. Ano ang measures na ginagawa ng gobyerno natin para palakasin ng piso or at least man lang para yung tawag dito, yung ekonomiya natin umunlad. Anong measures ang ginagawa ninyo? Puros kasi kayo kupit. Nakahanda raw ang Bangko Sentral na mag-intervene kung kailangan. Nakahanda ang Bangko Sentral na mag-intervene. Binenta nyo na nga lahat ng mga namin eh. Binenta nyo na lahat ng mga ginto ng Pilipinas. Putang ina, anong intervention pa gagawin nyo? Ibibenta nyo pa yung natitira. Mga walang hiya kayo talaga. Sa ngayon, muling sinabi ng Malacanang na isa-certify as urgent ng Pangulo ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power. Huwag bibigyan ng emergency powers. Huwag nyo bigyan ng emergency powers yan. Sigurado ko gagamitin na naman yan para makapangulimbat. Oo, bibigyan ng emergency powers. Tatandaan nyo si Pangulong Duterte nung humingi siya ng emergency powers para masolusyonan niya yung traffic sa EDSA. Wala, hindi nila binigay yun. O tapos ito, ganyan kalaking pera yung nawawala, bibigyan mo na naman ng emergency powers yan. Diyos mio, sabi ko nga sa inyo, ang magnanakaw, hindi yan magtitira. Oh, buti nga sana kung mala Robin Hood itong mga magnanakaw na ito na nagnanakaw tapos ibinabalik sa taong bayan. Hindi eh. Tangina, ito yung mga magnanakaw na sakim pa. Pag ninakaw, putya, yung naghatid sa kanila ng pera, pati yung pera nun kukunin pa nila. Ganyan kasama ang ugali ng mga yan. Para suspendihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Hinihintay lang daw niya ang committee report mula sa Kongreso. Tuloy din ang repatriation ng mga OFW. Sa Israel, may 16 na OFW na raw ang naitawid mula sa Jesus! Tuloy-tuloy ang repatriation. Sabi ko nga sa inyo, wala pang eroplano Pilipinas sa pinapadala. Di ba sabi nga nila, wala nang pera. Yung mismong taga Bahrain na wala nang pera sa Maynila, bahala kayo sa buhay nyo, magsumbong kayo kahit kanino. Mantakin mo sabi ni Erwin Tulfo may pera, kami pa nga naglagay ng pera, kami naglagay ng budget. Tapos sasabihin ng Maynila, pag humihingi ng pera, yung mga embahada natin sa ibang bansa, wala. Katulad nun, si Kuya na mainit ang ulo kanina, yung tinatabo yung mga Pilipino. Magsasalita ba yun na walang pera kung may perang nakakarating sa kanila? Kaya nagsalita yun na walang pera kasi yun talaga sinasabi sa kanila, ma'am, ang dami na yung problema dito, stress na din talaga yung mga tao dyan dahil sa gera, pati sila, delikado eh. O hingi sila ng pera para pantulong sa mga Pilipino na humihingi sa kanila. Ano sasabihin sa kanila opisina dito? Walang pera. Sabihin nyo sa mga yun, wala. Siyempre, sasabihin nila, walang pera. Kaya nga lakas ng loob ng tao magsabi kahit magsumbong kayo kanino. Kasi yun ang sinabi sa kanila, walang pera eh. So sisisihin natin yung tao na yun na nagsusungit. O partly may kasalanan siya, pero ang may kasalanan talaga niyan, yung DMW o OWA dito sa Pilipinas. Dahil ewan ko saan nila dinadala yung pera. Bakit walang pera? Dapat yun ang iniimbestigahan eh. Bakit mo sinabi na walang pera? Sino nagsabi sa yung walang pera? Yung Maynila, sino sa Maynila? O di lahat dapat imbestigahan. Hindi na mga magnanakaw kasi inuuna sarili eh. Lviv hanggang border ng Egypt. Doon sila idadaan para maibalik sa Maynila. May 20 OFWs na rin sa Dubai kasama ang 9 nilang dependents na nadala na sa Oman para i-repatriate pabalik ng Pilipinas. Di ba? Mga hayop eh. Kaya naman pala eh. Meron naman palang paraan eh. Bakit hindi natin magawa? Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot,
lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala